Sa detalye ng mga balita, nakalabasan ng bansa ang bagyong Paolo at patungo na sa China. Kaya inalis na ang lahat ng tropical cyclone wind signals kaninang umaga. Pero sa advisory ng Pag-asa, magdadala pa rin ng malakas na hangin at pag-alon sa karagatan ang bagyo sa ilang lugar sa Northern Luzon. Kunin natin ang update mula kay Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa iyo, Lian. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito nga pong si Paolo ay wala na sa ating Philippine Area of Responsibility at ngayon ay nasa may layong 570 kilometers na po kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Patuloy pa rin po itong mag-intensify before po ito mag-landfall doon po sa may southern China at ngayon hindi na nga po ito makakaapekto sa ating bansa, diba na lamang po doon sa mga bugso-bugsong mga hangin sa may Northern Luzon, kabilang na nga po sa may Batanes, sa may dito po sa may Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at may northern portion din po ng mainland Cagayan. At posible pa rin nga po yung mga matataas na mga pag-alon, katamtaman hanggang sa malon po yung ating mararanasan dyan po sa may northern Luzon seaboards. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Samantala, sa western sections naman po ng central and southern Luzon, nakakaapekto naman po sa atin yung southwest monsoon. Kaya asahan po natin dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan yung makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya posible po yung mga flash floods at landslides. Mag-ingat po yung ating mga kababayan. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin habang papaliw nga po itong si Paolo ay makakaranas po tayo ng mas maliwalas na panahon. Meron lamang pong mga saglit na mga or mapanandali ang mga pag-ulan sa hapon o gabi dahil naman po sa thunderstorms at yan po ay magpapatuloy sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, meron naman po tayong bagong bagyo sa labas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa layo pong 570 kilometers sa silangan naman po ng ating bansa at inaasahan natin na ito nga po ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit kung sa ating nga pong forecast ay hindi naman natin ito nakikitaan na meron po ito, hindi po ito natin nakikitaan na magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang atin lang po nakikita ay papasok po ito ng PAR at lalabas naman po sa susunod ng mga araw. At posible nga po yan sa Lunes o sa Martes. Sa ngayon po ay tropical depression na ito. Meron na po itong taglay na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Patuloy pa rin po natin itong minomonitor sa posible po nitong development. At yan naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, oo, sabi mo yung namataan natin na na LPA na pwedeng pumasok at maging bagyo dito sa ating bansa. Anong magiging pangalan niya kapag siya pumasok? Papangalanan pa ba natin to? Yes, ma'am. So, kung pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po natin ito sa local name na Kedan. Okay. Pero hindi naman, kung ikukumpara natin dun sa bagyong Paolo, hindi siya talaga direkta magdadala ng mga pag-ulan at malakas na hangin. Tama po yun. Hindi po natin ito nakikitaan ng any landfall scenario. Kaya enter lang po ito ng PAR, tapos lalabas lang po ulit. So, parang daplis lamang po ito sa ating northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan. Pero for the rest of October, Lian, ilan pa yung ine-expect natin na bagyo na pwedeng pumasok sa PAR? Posible pa rin po hanggang 3 bagyo yung ating aasahan ngayong Oktubre. Yan. Maraming salamat sa iyo, Lian. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.